Nung isang araw hindi kasi ako nag-react dito kasi nga unang-una, to be clear, sa lahat mga kababayan at para magkaroon tayo ng transparency, sobrang idol ko kasi mga kababayan si Congressman Busita. Ano po, at ang akala ko mga kababayan kasi, ang papaboran niya, yung panawagan ng nakararami na kung saan ang panawagan ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin, mapapanagot yung mga politiko na hindi maipaliwanag kung saan dinala yung pera ng mamamayan. At ang isa pa dito mga kababayan, alam nyo naman, yung marami dito, yung matatagal dito, alam nyo naman na riders po tayo, mahilig tayo magmotor. At kaya natin sinusuportahan na itong si Congressman Busita kasi tagapagligtas po siya mga kababayan po nating riders. Ngayon, suportado ko siya bilang isang kongresista na nagtatanggol sa mga kababayan po nating riders. Sa mga kababayan nating riders. And then, dito sa usaping ganito mga kababayan, medyo, alam niyo na, medyo hindi natin na gusto mga kababayan. In my personal opinion, hindi ko gusto yung mga nagiging salita dito ni Congressman Busita. Kasi unang-una, pro-impeachment kasi tayo. Sinusuportahan natin na ma-impeach, matanggal sa pwesto yung mga politiko na hindi maipaliwanag kung saan dinala ang pera ng mamamayan. In short, galit tayo doon sa mga politiko na kurap. Ano po mga kababayan? So ngayon, nagulat ako. Kasi nung nakaraan, hindi ko ginawa ng reaction video yung mga naging paliwanag ni Congressman Busita kasi nga mataas yung respeto natin sa kanya. Ano po yung mga naging paliwanag niya kung bakit hindi siya nakapirma mga kababayan doon sa impeachment dahil nga may commitment siya sa mga kababayan po nating Muslim. So ngayon, hindi natin ginawan ng reaction nyo. Nagulat lang ako mga kababayan dito sa nakita nating balitang ito na kung saan, ayon po dito kay Congressman Busita, sabihin nating mag-i-impeach nga si VP Sara Duterte. Ano ang magiging benepisyo nun sa taong bayan? Yan po yung tanong niya mga kababayan. So sabi dito, impeachment ni VP Sara walang benepisyo sa taong bayan. Ayon po yan mismo kay Congressman Busita. Pero kung titingnan po natin, napakalaki po mga kababayan ang maitutulong niyan sa mga kababayang Pilipino natin. Bakit? Kasi unang-una, mga kababayan, sa totoo lang, bago pa magkaroon ng impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte, watak-watak na ang mamamayang Pilipino. Nagkakaroon na ng pagkakabahabahagi. Bakit mga kababayan? Kasi nung una na nagkakaroon ng matinding kaguluhan sa West Philippine Sea na hindi nagsasalita ang ating Vice Presidente, marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang tinatanong, ano ang masasabi ng ating Vice Presidente? Ano magiging pahayag niya sa nangyayaring gulo sa mga teritoryo po natin? Pangalawa naman mga kababayan, noong tinawag na bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, etong si PBBM, doon pa lang mga kababayan may pagkakawatak-watak na. At ngayon, ang iniiwasan nating mangyari po dito, magkaroon naman ng pagkakawatak-watak sa pagitan ng taong bayan at sa pagitan ng gobyerno. Kasi mga kababayan, kung hindi gagawa ng aksyon, etong panawagan ng nakararami sa mga kababayang Pilipino po natin na mapapanagot yung mga politiko na may pananagutan, mawawala ng tiwala ang marami sa mga kababayang Pilipino po natin sa ating gobyerno. Kasi ang iisipin nila, kapag yung mga politiko ay kurap, ay hindi napapapanagot, hindi nabibigyan ng kaparusahan. So ngayon, unti-unting mawawala yung tiwala ng mga kababayang Pilipino natin sa gobyerno natin dahil po sa mga ganitong klase ng sentimiento. Ano po, so ngayon, kung titingnan natin mga kababayan, hinanap ko talaga yung video na pinagmula nito kasi unang-una, mas naniniwala ang mamamayang Pilipino sa mismong aktwal. Ano po, kung ano yung nakikita ninyo, yun yung pinaniniwalaan ninyo, mga kababayan. At hindi naman pwedeng dito lang tayo magbabase para sabihin mga kababayan na hindi tayo sumasang-ayon sa naging pahayag na ito ni Congressman Busita. Uulitin ko, napakalaki ng pagrespeto at paggalang natin kay Congressman Busita kasi nga tayo ay isang riders mga kababayan. Nagmumotor tayo at nakikita natin na sinasalba niya yung mga kababayan po nating riders na naaabuso. Pero sa pagkakataong ito na ang pinag-uusapan, mahalagang usapin mga kababayan, medyo hindi ako sumasang-ayon. At totally hindi talaga. Kasi unang-una yung sinasabi niya na walang makukuhang benepisyo ang mga kababayan nating Pilipino, nagkakamali po siya dyan. Kasi unang-una, panawagan po ito ng sambayan ng Pilipino na dapat mapapanagot
ang ating Vice Presidente. At dapat pa nga po ma-impeach siya sa lalo't madaling panahon at dapat umusad na ang impeachment mga kababayan sa lalo't madaling panahon. Yan po ang panawagan ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, panoorin natin etong nakita natin mga kababayan na mismong interview ni Congressman Busita about po dyan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na kung saan mapapansin nyo naman mga kababayan at makikita nyo na talagang tutol. Etong si Congressman Busita, hindi ko kasi pwedeng sabihin dito sa channel natin na pro Duterte siya o pro Marcos loyalist siya mga kababayan. Pero ang bibitawan natin dito isa lang. Kayo na yung bahalang humusga kung ano sa palagay ninyo yung landas na tinatahak ni Congressman Busita. Sa totoo lang mabait. Mabait mga kababayan, etong si Congressman Busita. Pero sa pagkakataong ito kasi, ang iniisip natin, yung sasabihin ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin. Kasi nga, unang-una, ang interes na isinusulong po natin dito ay para sa interes ng mamamayang Pilipino. Kasi karapatan ng mamamayang Pilipino na maipaliwanag sa kanila kung saan napupunta yung pera ng mamamayan. At karapatan din nating lahat na malaman yon. Ngayon, kung hindi maipaliwanag ng politiko kung saan nila dinadala ang pera ng taong bayan, karapatan din naman nating mag-demand na dapat maparusahan yung mga politikong hindi marunong magpaliwanag kung saan dinadala yung pera ng taong bayan. So ngayon, eto, pakinggan po natin etong interview ni Congressman Busita dito po sa At the Front. Ano po, na kung saan ka-post lamang po or ka-upload lamang. Kayo na yung bahalang humusga kung ano po yung masasabi ninyo. To be clear mga kababayan, disclaimer lamang po. Lahat ng sasabihin natin dito, base lamang po sa nakita, nabasa, napanood at base na rin po sa sarili po nating opinyon. Hindi po tayo naninira dito at gumagawa lamang po tayo ng reaksyon base po sa mga ebidensya, mga resibo at mga video na ipinapakita ko po sa inyo. Ano po, so ngayon kung ano po yung sasabihin natin dito na hindi papaboran ng iba, nasa sa inyo na po yun. Pero yung bibitawan natin dito ay opinion natin base po sa ginagawa natin ng reaction video. At ito po ay kinikredit natin sa Bilyonaryo News Channel. Ano po, so ngayon i-play na po natin mga kababayan. Welcome back at the forefront. And now we have with us one of the congressmen who did not sign the articles of impeachment, Congressman Bonifacio Busita. Good morning, Congressman Busita. Attorney Karen, ma'am, good morning. Nice to have you back again. Yes, Sir, ma'am. so hindi kayo pumirma doon sa impeachment for VP Sara. Bakit po? Actually, ma'am, linawin ko lang ano po. Nung nagkaroon kasi ng permahan, meron po akong meeting with Muslim leaders. Yan. Yan, hindi ko pinansin yan mga kababayan. Hindi ko ginawa ng reaction video yan kasi nga malaki yung pagrespeto natin sa kanya. Sabi ko, baka yun nga yung dahilan niya kung bakit mga kababayan hindi siya nakapirma sa impeachment ni laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi unang-una, sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, nung ginawa natin ng reaction video, yung pahayag ni PBBM, nung nagtanong etong si Congressman Sandro Marcos kay PBBM, isa lang yung sinabi ni PBBM. Sundin mo yung trabaho mo at naandya na yan, since na-file na yung mga impeachment complaint, obligado kayo mga kongresista na tindigan yan. Ibig sabihin, obligado kayo na sundin yung due process at yung pagpapapirma, wala naman pong sapilitan yan. Ngayon kasi mga kababayan, bakit tayo nagre-react dito? Unang-una, ang pinag-uusapan kasi dito at isinusulong natin dito, interes ng mamamayang Pilipino na ang panawagan dapat umusad na etong impeachment mga impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. At yung mga kongresista mga kababayan na maaga pa lang ay nagpapakita na ng kanilang mga kulay, mas nakikita ngayon ng mamamayang Pilipino kung dapat ba silang iboto or hindi. Ano po, so ngayon, binibigyan ko lang kayo ng idea doon sa mga politiko na pwede nating iboto at hindi mga kababayan. Ano po, na kung saan ang iniisip ay interes ng mamamayan or interes ng mga kaalyado po nila or mga kaibigan nila. So kayo na yung bahalang humusga. Ano po, so ngayon, i-play pa natin. At umaga po yun eh. And usually naman po ang aming report nagre-report kami sa Kongreso, usually afternoon. And nangyari po yan umaga. And yung pagbigay po ba sa inyo to ask for the signature,
Was that just yung papapirmahin lang or binigyan kayo ng kopya ng impeachment para aralin nyo muna bago kayo pumirma? Actually, ma'am, yun yung ine-expect natin. But then, hindi ako makapag-comment about that kasi wala po ako sa Kongreso that time. May meeting ako noon eh. Oo, pero bago kayo man lang tanungin kung pipirma or hindi, di ba dapat ni-notify lahat ng members of Congress na we have this fourth impeachment complaint and we're asking you to study it so that we can get your approval or disapproval? That day, Attorney Karen, meron po akong na-receive na text na yung aming hearing sa Ethics Committee ay canceled at merong meeting doon sa kung saan naganap nga yung permahan. Pero hindi po klaro. Oo. Hindi ko lang pwedeng i-cancel yung meeting ko with the mga leaders. So in the end, hindi niyo po nabasa yung fourth impeachment complaint. Is that the reason bakit hindi kayo pumirma? Actually, hindi naman po kasi kung nabalitaan nyo, may mga humabol eh. 25 congressmen, basta nire-respeto natin sila. So, siguro kung interesado ko at peperma ko, baka kasama ko, baka number 26 ako doon. Baka, so napapaisip pa rin kayo na maaring pumirma rin kayo sa impeachment complaint. Ano ba yung main reason nyo bakit hindi kayo pumirma? Actually, Attorney Karen, nagkaroon naman ng investigation kasi in aid of legislation. So, ang tinitingnan po natin dyan ay magkaroon ng batas para ma-resolve itong ganitong problema. Which, anong problems po? Ito nga po, nag-umpisa yan, sinasabing misuse of funds dito sa confidential fund. At ako po kasi naniniwala na hindi lang naman siguro, kung mali ako, ay sa OBP lang may confidential funds. Meaning, kung may nakitang problema dito sa usaping ito, dapat sana magkaroon ng batas na kung saan ma-address yung problema. Pangkahalatan. Eto nga mga kababayan yung sa atin Opinion ko kasi dito, nagkataon lang kasi mga kababayan na OVP yung una na naimbestigahan at OVP yung una na nakitaan na di umani may anomalya na paglustay ng pera ng mamamayan. Ngayon mga kababayan, nung iniimbestigahan na etong OVP, mas nagkakaroon ng idea yung mga kongresista natin na makagawa ng batas na imbestigahan yung lahat ng mga departamento dito sa ating gobyerno na may mga confidential funds. Napaganda pa nga kung tutusin mga kababayan, napaganda pa nga yung nangyaring imbestigasyon sa opisina ng OVP. Nagkataon lang na siya yung unang napasalang sa imbestigasyon mga kababayan ng Kamara. Ngayon, paano magiging epektibo yung ginagawang batas mga kababayan ng Kamara kung walang mapapapanagot? Ganun lang naman kasimple yan. And then mga kababayan, habang umuusad etong imbestigasyon ng Kamara, mas lumalalim din yung pagtingin ng mamamayang Pilipino na dapat ay mapapanagot ito. Hindi pwede na palampasin etong ganitong klase ng gawain ng mga politiko dito po sa ating gobyerno. Kaya nga mga kababayan, kung tutuusin, yung mga ginawang paglustay sa departamento ni Vice President Sara Duterte at yung mga lumalabas na mga sinumpaang salaysay na may mga panunuhol, doon pa lang mga kababayan, impeachable na agad yung opisyales. Ngayon, anong gagawin? Nung ating Kamara, syempre kailangan nilang magtrabaho since may mga nag-file ng impeachment complaint laban po sa ating Vice Presidente. At kung mapapapanagot ang ating Vice Presidente, mga kababayan, mas magiging epektibo yung batas na ginagawa ng Kamara. Although hindi man masyadong connect mga kababayan, pero mas magiging maganda ang tingin ng mga kababayan po nating Pilipino sa ginagawang trabaho ng ating Kamara mga kababayan at sa ginagawang investigasyon ng ating Kamara. Ano po, so ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, tama din naman yung sinasabi ni Congressman Busita na dapat ay hindi lang OVP yung iniimbestigahan. Pero mga kababayan, napaganda na rin dahil unang-una nalaman ng taong bayan na may mga ganun palang klaseng gawain na kung saan kinukurap lang. Di umano, yung mga confidential fund na napapapunta, although hindi naman sa lahat, yung napapapunta sa mga departamento ng ating gobyerno na may mga confidential funds. Ano po, kasi nakita natin yan nung iniimbestigahan yung confidential funds ng OVP. Mga kababayan, ano po sa pamumuno ni Sara Duterte. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Para taong bayan ang makikinabang.
So dapat ang naging resulta ng mga congressional hearings, committee hearings is a law. Yun ba yung sinasabi nyo? Dapat batas, hindi Yes po. impeachment. Yes po, kasi ako po'y naniniwala na hindi ito magiging solusyon Yan. para ma-resolve yung problema dahil nagsimula nga po ito sa confidential funds. So ang palagay nyo po ba, ano dapat solusyon na magkaroon ng batas against confidential funds? Dapat po pag-aralang mabuti ito kung sino lang yun dapat bigyan at kung paano matitiyak na hindi masasayang o magiging maayos ang paggastos ng pera ng taong bayan. Tama din I'm yun. not saying na may problema nakita talaga doon sa Office of the Vice President. Palagay nyo po ba, based on the hearings, wala pang nakitang problema? Actually po, kung titingnan mo, may problema rin siguro. No? Pero kailangan hindi ako masyadong makapag-comment dyan kasi yung article of impeachment, hindi ko naman talaga nakita pa, nabasa. So, Hindi kasi mga kababayan 'Di ba kung ikaw ay nakatutok sa mga nagaganap na hearing, dapat unang-una updated ka ng isa sa dahilan kung bakit ipinapa-impeach ngayon ng Vice President kasi nga nagkaroon ng maanumalyang paggasto sa pera ng mamamayan sa mga confidential funds. And then dapat aware ka na merong 612.5 milyon na hinahanap sa opisina ng OVP at sa DepEd noong mga panahon na pinamumunuan ito ni Vice President Sara Duterte. So ngayon mga kababayan, na nakakapagtaka lang kasi dito, parang hindi po updated etong si Congressman Busita, mga kababayan. Kasi nga unang-una, congressman po siya at alam naman po natin ng isa sa naging mainit na usapin nung nakaraang taon ay yung investigasyon sa confidential funds na halos lahat ng mamamayang Pilipino ay naging saksi sa ginagawa ng ating Vice President. Ano po, tuwing ipapatawag siya at tuwing tatanungin siya about sa confidential funds, dapat kahit papaano updated po etong si Congressman Busita. Ano po, dahil doon pa lang alam na natin na may anomalya talaga, may mali talaga sa departamento ng ating ng OVP. Mga kababayan, ano po, doon pa lang makikita nyo na hindi talaga sila naging maingat sa paggasta ng pera ng taong bayan. Lalo na nung nagsalita etong si Gina Acosta. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Kung Busita, let's go to this impeachment. Meron ngayon mga nagsasabi na meron daw kapalit yung mga pumirma in favor of the impeachment. Meron ba kayong narinig din as a member of Congress? Kasi we have kanina yung mga video clips with Congresswoman Mitch Cahayon-Uy and kay Congressman Suwan. Wait lang, sabi dito, tama tong sinasabi ni Hilaria Sandoval, papanagutin mo muna bago mo ilihis yung gusto mo about confidential fund. Tama yun. Kasi mga kababayan, paano nga naman tayo pupunta sa ibang departamento kung yung unang iniimbestigahan ay hindi man lang napapapanagot or wala man lang napapapanagot? Di ba mga kababayan, tama yung sinasabi niya dito na bago pumunta sa ibang usapin, sa ibang departamento na gustong imbestigahan na may confidential fund, dapat mapapanagot muna yung unang iniimbestigahan para naman makita natin na may pinupuntahan yung mga nangyayaring investigasyon dito po sa confidential funds, mga kababayan. Ngayon, kung sakali na mapatunayan na talagang hindi naging maingat ang departamento ni Vice President Sara Duterte sa paggasta ng pera ng taong bayan sa impeachment trial, mga kababayan, at siya ay na-impeach, doon pa lang makikita natin na talagang nagkakaroon ng magandang kahihinatnan etong investigasyon na ito. At kahit sino mang departamento na may confidential funds ay napapapanagot. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Na pagka daw hindi ka sumama sa majority ay maaaring hindi matuloy yung mga projects nyo or hindi kayo mabigyan ng pondo. Sa inyo po ba meron kayong karanasan na sinabi rin yan? Yung sinasabing may binigyan o bibigyan, actually, nabalitaan ko lang, nakita ko yan sa social media. No? At kanina yung prinesenta ninyo, yung video clip na may ilang congressman na nagsalita. Ako, personally, hindi ko alam yun, kaya hindi ako makapag-comment. Pero kayo po, wala namang inalok sa inyo. Wala namang ganun sa experience ko. And Ayun. si Congressman Rog Gutierrez,
Ayan. Kasama mo siya sa One Rider party list. Yes po. He was active in the committee hearings, in the Quadcom hearings, and he signed in favor of the impeachment. Hindi ba kayo nag-usap kung ano yung posisyon ninyo as being members of the same party list? Bago po nagkaroon ng permahan, hindi kami nagkausap patungkol dyan. At kami naman po, ever since, every time may issue, hindi kami, yes, nagbibigay kami ng opinion sa isa't isa, pero wala naman yung parang kailangan susunod ka doon sa gusto ko o gusto niya. Okay naman kami so far. Buti pa nga mga kababayan si Congressman Gutierrez kasi isa lang talaga yung sinusundan niya, yung interest ng mamamayang Pilipino, interest ng mga kababayan po nating Pilipino. Sa bagay mga kababayan kasi si Congressman Gutierrez, lagi siyang active sa mga hearing. Lagi siya nakikipart-participate sa mga nagaganap na usapin, especially nung kainitan ng confidential funds mga kababayan. Kaya siguro nabalangkas na niya at nakita na niya na talagang matitibay yung ebidensya laban po sa ating Vice President. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. And ngayon po, sabi nyo nga, hindi nyo pa rin nabasa. Pero is that normal na merong mga may hindi alam or nabasa yung impeachment complaint? Because we had here before last week si House Minority Leader Congressman Nonoy Libanan and Congresswoman Jinky Luistro, and they said that this was a consensus, yung fourth impeachment complaint, pati yung pag-prepare nito. So were you aware na merong ginagawang fourth impeachment complaint before? Yes po. At hindi Nga ba din. dinistribute yung kopya? So far, wala po akong na-receive na kopya para dyan. Pero naririnig mo that time na meron ng fourth Yes po, impeachment. yes Would you po. know kung sino yung nagtitake ng lead at that time? Ako bilang retired police, hindi ako mahilig sa chismis Kailan alam ko talaga. So as long as hindi sabihin, hindi mo... Hindi po, ibig sabihin, pag nagsalita po ako, kaya kong tayuan. Okay, so mahirap magsabi na Yes po. kung sino Yes, without you exactly. personally knowing Yes, na opo. talagang siya ang Yes. nag-lead. And ngayon naman po merong nagkaroon ng official statement, yung PNPA Class of 91 sa kanilang suporta kay Vice President Sara. What is your take on that as a retired police po? Ano po, yung pagsuporta ay kalayaan naman ng bawat isa yun Tama. Kaya nire-respeto natin sila. Ano po? At the same time, hindi ko naman nabasa, but for me, wala namang questionable sa party na yun. Sa pagsuporta? Yes po. And would you know kung ngayon ang PNP po ba hati or solid sila in support of either for VP Sara or in favor of the impeachment? Actually, mahirap mag-comment, ma'am, yan kasi una, retired police na ako. Pangalawa, ang PNP naman ay talagang ang leadership naman, hindi ganun. Ibig sabihin, Hindi political? yes, ma'am, oo. Kaya hindi ako makapag-comment para dyan. And Pero may mga nagpahayag na ng pagsuporta mga kababayan sa impeachment laban po dito kay Vice President Sara Duterte. At saka ang isa pa dito mga kababayan, nakikita na kasi ng taong bayan na dapat ay mapapanagot na hindi nyo ba napapansin, umiinit ngayon ang panawagan na dapat ay umpisahan na, dapat magkaroon ng special session ang Senate mga kababayan at talakayin na etong mga impeachment complaint laban po dito kay Vice President Sara Duterte. Pansinin niyo mga kababayan ngayon, umiinit yung panawagan na yan kasi nga excited na ang mamamayang Pilipino na makita kung ano ba talaga ang totoo, kung mapapapanagot ba etong si Vice President Sara Duterte or hindi mga kababayan. Yan lang po kasi ang inaasahan ngayon ng taong bayan kasi kung mapapapanagot siya, mas maganda kasi yung tiwala ng taong bayan muling magbabalik sa ating gobyerno. Ano po, at iisipin ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin na walang sinisino ang gobyerno natin ngayon. Pagka ikaw ay kurap, dapat kang mapapanagot at dapat kang mawala sa pwesto mo at mapalitan ka ng taong deserve at walang interes sa pera ng taong bayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. yung dun sa pinag-uusapan natin kanina na sabi mo, baka humabol ka pa kung nabasa mo impeachment complaint. In your own, sa opinion nyo, hindi po ba nyo gustong mabasa yung impeachment complaint and then make a decision Actually, kung ma'am, nahabol pa, is that even an option? Sorry kung nire-respeto ko yung mga kasama kong Yan na. congressman. But for me, kahit mabasa ko yan, hindi ako peperma Kasi nga, objective po ako Kung sabihin natin ma-impeach nga, halimbawa, ano ang magiging benepisyo noon sa taong bayan?
dapat Malaki! mas tingnan natin yung mas malalim na problema. Kasi po, nagkakaroon lang ng hati-hati, lalong gumugulo. Ibig sabihin, Ayan, eto mga kababayan ha, gawa natin ng reaction yan. Yung sinasabi ni Congressman Busita dito na nagkakaroon ng hati-hati, lalo lang gumugulo, bago pa man dumating etong impeachment na ito, bago pa man magkaroon ng investigasyon sa confidential funds, may pagkakahati-hati na po. Matindi na ang pagkakahati-hati nun. Bakit mga kababayan? Kasi kung matatandaan ninyo, noong nag-umpisa lang naman ito mga kababayan, pinaka nag-umpisa lang naman ito, noong tinawag na bangag ni dating Pangulong Duterte etong si PBBM. Hanggang sa tumindi na ng tumindi ang pagkakahati-hati kasi nga hindi matanggap ng marami sa mga Marcos loyalists at mga kababayang Pilipino po natin na sumusuporta sa gobyerno na binabastos ang presidente. Eto, patraidor pa yung pag-atake. Bakit mga kababayan? Kasi nagkataon no, na wala sa Pilipinas etong si PBBM at pinagkatiwalaan etong si Sara Duterte bilang caretaker ng ating bansa, isa sa mga caretaker ng ating bansa. Pero anong ginawa ng ating Vice Presidente? Saglip na magtrabaho, pumunta doon sa rally ng kanyang tatay na kung saan tinatawag na bangag, etong si PBBM. Ipinapaalala ko lang sa inyo, bago pa magkaroon ng confidential investigation mga kababayan sa Kamara, bago pa tayo dumating dito sa impeachment na usapin, matindi na ang pagkakahati-hati. Nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan ang mga kababayan po nating Pilipino at bilang bawi sa kanila, dapat makita nila yung pagiging transparency ng ating gobyerno na kung saan dapat napapapanagot yung mga politiko na hindi maipaliwanag kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Ngayon, Congressman Busita, kung mabasa mo yan at hindi mo permahan, isa lang ibig sabihin yan. Isa lang ibig sabihin yan. Hindi mo napapakinggan ang panawagan ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin. Kasi parang ang dating po kasi sa mga kababayang Pilipino po natin, katulad yung sinasabi nyo dito, parang palusot na lang. Na kung saan mga kababayan, lagi nilang idinidiin na unahin yung mas importante. Paano mauuna yung mas importante kung yung pinaka-importante hindi po napapagtuunan ng pansin? Oo, dapat unahin yung mas importante. Pero ito po kasing usapin ng impeachment, pinaka-importante po ito. Kasi dito natin makikita yung pagiging accountability, pagiging transparency, at dapat magkaroon ng pananagutan yung mga politikong hindi marunong magpahalaga sa perang pinagpaguran ng taong bayan. Diba? Ipagpatuloy pa natin. mas maraming problema na dapat bigyan ng atensyon. At kung sinasabi na may maling paggamit ng pondo, ang tanong, kung meron nga, yung bang Office of the President lang? Yung bang ibang mga agency? Wala bang ganon? So, Ako talaga mga kababayan, sabi dito mas okay pa yung kakamping. Yung dalawang kakamping na tumatakbo mga kababayan, si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan, iboboto ko talaga yan. Sa totoo lang mga kababayan, first time ko boboto ngayon ng Dilawan. Bakit mga kababayan? Kasi alam ko sa sarili ko na mas mapapakinggan yung panawagan ng taong bayan kung ang iuupo natin mga kababayan, ngayon pa lang, iniisip na yung kapakanan ng taong bayan. Kaya kahit mga kababayan, hindi talaga ako sa poll, hindi talaga ako nag-i-introduce mga kababayan ng kakamping or dilawan. Pero sa pagkakataong ito, mas pipiliin ko pang bumoto kay iboto si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, kaysa dun sa mga nagbabalat kayo. Wala akong pinapangalanan. Pero, ang sabi ko nga mga kababayan, mas masarap pang iboto yung mga taong una pa lang alam na natin yung kulay kaysa doon sa mga nagbabalat kayo. Ano po kasi mga kababayan, sa totoo lang, hindi ko masasabi sa inyo na dapat i-straight natin yung mga kandidatong tumatakbo sa bagong Pilipinas slate. Kasi nga mga kababayan, yung iba doon, nagbabalat kayo lang. Kunyari, nakasuporta sa gobyerno, pero definitely mga kababayan, hindi pala. Kaya mas mabuti pang suportahan na lang natin yung mga kandidato na tumatakbo ngayon na ang iniisip ay kapakanan ng mamamayang Pilipino kaysa doon sa kapakanan ng kanilang mga kaalyado. Ano po, mahirap ngayon, mahirap pumisil ngayon ng kandidato kasi unti-unting nagbabago yung kulay ng iba. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. pinopoint out ko dyan, Ma'am Karen, is dapat tingnan natin yung malaking problema na ang magiging aksyon natin ay magre-resulta
na maganda at magiging kapaki-pakinabang sa taong bayan. Kanina we had Tio here and Doc Richard na naririnig din nila daw na merong kapalit yung pagpirma sa Wala! impeachment. Na pag sumang-ayon ka, merong allotment na 150 million made up of AKAP, AIX at a hard project of your choice. At pagka naman yung doon nga sa video clip, sinasabi nila Congresswoman Mitch Cahayon na mawawalan ka rin ng pondo or project pag hindi ka naman sumama sa majority. So, ikaw po ba may nararamdaman kang gano'n since hindi ka pumirma? Sabi nila, ganun daw. Ako naman, simula nang maging sundalo, maging pulis, hanggang naging congressman. Kung ano yung meron, doon ako. Ang important. Kasi sabi dito, daming boto na nawala kay Congressman Busita. Madami talaga mga kababayan. Kasi ako, kung tutusin mga kababayan binabanggit ko na yung pangalan niya noong nakaraang araw eh. Diba sabi ko, noong nakaraang taon pa, binabanggit na natin yung pangalan niya na sabi ko, isa sa isasama natin. Pero mga kababayan, nagbago yung isip ko. Kasi unang-una, sabi ko nga po sa inyo, number 1 senator ko talaga si Tito Sen. Pangalawa, si Secretary Abalos. Pangatlo, mga kababayan, si Mark Gamboa, si Models of Manila. Dahil alam ko mga kababayan na masusuportahan niya yung interes ng mamamayang Pilipino kaysa po dun sa mga Duterte. Ngayon naman mga kababayan, ang isa rin sa pwede nating suportahan na galit sa China si Kiruben. Si Kiruben mga kababayan, kala nyo pro Duterte pero definitely hindi. Ano po kasi unang-una, ayaw niya dun sa mga politiko na ang isinusulong ay interes ng China. Panglima mga kababayan, si Mendoza, si Heidi Mendoza, and then mga kababayan, ang nakikita ko ngayon si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. Unless mga kababayan, siguro hanap pa tayo ng iba. Pero mga kababayan, yun pa lang yung pwede na sabihin natin dito na pwede niyong suportahan. Pero kayo, alam ko may mga kanya-kanya po tayong choice. Pero sa akin kasi mga kababayan, hanggat kaya nating mag-ingat na pumili ng kandidato na pro-China mga kababayan at pro-Duterte, gagawin po natin yan. Kasi mahirap ngayon, yung iba nagbabalat kayo at hindi natin alam kung yan ba ay susuporta pagdating ng impeachment trial, kung sila ba ay magiging mabuting hurado, or kung pagdating sa kanila ay akwit na agad etong si Sara Duterte. Kaya nga dapat maging maingat tayo sa pagpili ng kandidato. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Importante, yung kaya mong humarap sa taong bayan. May prinsipyo ka, may paninindigan ka. So, ibig sabihin ba, kahit tanggalan ka ng pondo or walang pondo, okay lang sa'yo? Hindi ko alam kung ma-experience ko. Basta ako, hindi ako natatakot sa ganyan. At saka ito mga kababayan tandaan yung mabuti. Kung may bayaran dyan, kung may bigayan dyan ng pera, dyan po sa kamera, umpisa pa lang booking na yan. Alam nyo kung bakit? Naandya dyan si Raul Manuel. Naandya dyan si Arlen Brosas. Naandya dyan si Franz Castro. Naandya dyan si Sindanya, mga kababayan. Di ibinuking ng mga yan kung talagang may bayaran. Kasi mga kababayan, kita nyo doon pa nga lang sa ipinakalat ni Digong na mga blank-blank na sagaa mga kababayan, di ba nag-react doon yung mga kritiko ng gobyerno po natin, yung mga dilawan mga kababayan, especially yung mga ayaw sa gobyerno po natin, nag-react doon at ang isa doon mga kababayan ay si Raul Manuel. So ngayon, kung may bayaran dyan na 50 million, may AKAP, may AIX, may tupad, sabi nyo nga, dapat una pa lang booking na yan. Kasi nga, magre-react dyan, kauna-unahan, si Raul Manuel at saka itong sina Arlen Brosas. Kasi mga kababayan, totally sinusuportahan nila yung pamamalakad sa gobyerno ngayon, pero hindi nila sinusuportahan mga kababayan mismo ang gobyerno ni PBBM. Tandaan nyo po yan. Ano po, so ngayon kung titingnan po natin kung may bayaran talaga dyan, di una pa lang booking na yan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Yung usapin. Ba't sa ngayon po hindi ka pa naman nababawasan or natatanggal? Hindi ko masagot yan. Pero ngayon may nararamdaman ka na ba na less support? Yun na lang. Pagka ganyang usapin kasi, mahina ang pakiramdam ko. Pero hindi ba, pag ganyan nararamdaman mo agad kasi yung mga programa na sinusuportahan mo? Actually, ma'am, bigla akong nauhaw sa iyo na tanong. Sige po, inom muna kayo. Kaka-recess lang namin So, wala kaming pasok ngayon.
At 'di ba, bukas start na ng campaigning period. Ah, So hindi ko pa malaman kung ano yung pinag-uusapan natin about fund or budget. Pagka ba elections, hindi mas nararamdaman yan? Meaning, for most of yung mga politiko sa Pilipinas, pagka kasama mo yung majority or administration, mas may nakukuha kang support sa pagkampanya. Sabi nila meron, but in my case, first time ko itong tumakbong mag-isa, independent, kaya talagang mahirap. Walang suporta, walang partido, mag-isa lang. Ang gagastusin mo talaga, yung sweldo mo. Wala talaga, wala talaga. Mahirap talaga. Talagang ang nagtutulak lang sa akin, yung challenges na nakikita ko, mga problema na dapat bigyan ng pansin, na solusyon. But kung sa support, sa kampanya, talagang sobrang hirap. Actually, talagang, ewan ko, hindi ko nga alam kung paano gagawin ko eh. No? Tiwala na lang sa taong bayan na nagtitiwala sa akin. At to be honest with you, Attorney Karen, itong kampanya ko, ang isang nagpapabigat pa sa buhay ko ngayon, yung mga fake news eh. No, yung ginigiba ka talaga. Imagine, sabihin na pinagkukumpara ko ng Duterte and Marcos administration. Eh ako bilang pulis, hindi ko pwedeng sabihin yung bagay na hindi ko kayang tayuan. hindi kasi mga kababayan, ako nagawan ko din ng reaction yan. Kaya lang kasi natin nakita na parang ang dating kasi mga kababayan, tumutungkol dun sa Duterte administration. Kasi nabanggit niya kasi mga kababayan na merong unlawful na paraan na ginagawa dati na utos sa kanila or ibinababang utos. If I remember mga kababayan, yun yung sinabi niya. And then, ang ginawa niya, parang may 21 na drug alleged or criminal or suspect mga kababayan na ang ginawa niya, pinasuko niya yung 20 kasi nga yung isa parang may kasong murder. Ngayon, nung pinasuko niya yung 20, sinulatan niya, nag-surrender, sumuko, after nun mga kababayan, parang nawalan siya ng trabaho. Di umano mga kababayan kasi inaalala pa natin Di umano. Ngayon mga kababayan, yung pagkakasabi niya na may bumabang utos na unlawful, ibig sabihin, kill, patayin yung mga nasa list, nasa drug list mga kababayan, dun pa lang papasok na agad dun sa kota-kota system mga kababayan, and then yung pamamaraan ng hindi ko naman po nilalahat ng ating mga law enforcer noong panahon ng Duterte administration. Kaya hindi kasi pwede mga kababayan na sabihin na yun ay sa panahon ng administrasyong Aquino or administrasyong Gloria Arroyo mga kababayan. Kasi wala namang ganon na mandatoryo sa ating mga kapulisan mga kababayan, or di kaya naman kautusan sa ating mga kapulisan na itumba yung mga drug alleged mga kababayan na gamitin yung pamamaraan na kung saan itutumba lang yung mga tao na nasa list. Ang meron lang na ganun mga kababayan na gawain ay panahon ng Duterte administration. Kaya marami sa mga kababayang Pilipino po natin nung napanood yung video ni Congressman Busita, ang pumasok sa isipan po nila, panahon ng Duterte administration yon. Kasi sa panahon lang naman ni Digong na may mga matitinding patayan. Mga kababayan, at ang minsan na nagiging sangkot pa, hindi ko naman po nilalahat, di umano, yung ating mga ibang kapulisan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin, ibig sabihin, hindi niya naiklaro kung kanino bang administrasyon yung pinapatungkulan nun. Basta ang sinabi lamang po niya, past administration, na kung saan ganun nga po yung nangyari, na pagkawala niya sa trabaho, mga kababayan, biglang may lumabas sa dyaryo daw na isang pulis na di umano ay sangkot sa etc. sa ipinagbabawal na gamot. Ganun kasi mga kababayan yung pagkakakwento niya. Kaya ang iisipin po talaga ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin ay past administration, which is administrasyon ni Digong yung pinapatungkulan po niya. Pero buti na lang, binigyan niya ng kaliwanagan po yan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Dalawa, nagkaroon Ma'am Karen kami ng humingi ng kaibigan ko si Attorney Milo Magsaysay ng United Senior Citizen. At meron siyang panukalang batas na mabigyan ng 500 pesos monthly, lahat ng senior citizen. Sinamahan ko siya. May naglabas ng fake news, yun daw ay impeachment rally para kay BP Sara. Ang hirap mag-explain dahil maraming saradong isip. So, then, ngayon, yung partner ko, si Congressman Ros Gutierrez, pumirma. Ako hindi. Talagang ito yung nakikita mo na marami sa ating mga kababayan nalaso ng isip Pero sabi, palagay game plan niyo ba daw sa namin to. Oo. Walang ganon. Ako may prinsipyo talaga Sanay ako sa hirap.
So, walang ganon. Walang first time ko nga papasok sa politika. Anong game plan? So parang ang dating yung partner mo walang prinsipyo. Kasi mga kababayan, mahirap sabihin na may prinsipyo siya, tapos yung kapartner niya pumirma. So parang ang dating kasi mga kababayan, yung kapartner niya sa One Rider Party List, walang prinsipyo yon. Pero hindi ko sinasabing ganun yung sinasabi niya. Ang dating lang kasi sa mamamayan, pag sinabi niya may prinsipyo siya, tapos pumirma yung kapartner niya, parang ang sinasabi niya, di umano, walang prinsipyo yung partner niya. Diba, ipagpatuloy pa natin. Game plan. Yung po talaga ang, kumbaga, sometimes, mapapaisip ka eh. Hirap ka na nga, wala kang pera, wala kang pondo. Yung iba, bilyones na nagastos. Ako, iniintay ko pa yung sweldo ko para makatakbo kami pangampanya. Tapos, bibirahin ka pa ng fake news. Nagbibiro nga ako kanina sa staff ko. Sabi ko, manap ka nga ng 10 mangkukulam. Ipakulam ko na lang. Pero sa palagay nyo ba, yung pagpirma ni Congressman Roch Gutierrez as one rider ay nakasama pa sa campaign ninyo because identify kayo as one rider. Pareho kayong one rider party list. May nakita kong comment sa isang sa online nung meron ng picture si Cong Roch Gutierrez doon dahil pumirma siya, nakalagay doon. Wala nang one rider na lang, wala na kumalas na ang mga riders. So sa experience mo ba ever since na pumirma rin si Cong Roch, yes. may backlash sa'yo? Attorney Karen, pag titingnan mo yung mga comments, may negative effect eh. No? Kasi parang ang dating sa kanila, dahil ako si Congressman Busita, One Rider Party List, parang yung kasalanan ni Pedro, kasalanan ni Juan eh. Yun ang isang hindi maganda eh. Hindi nila tinitingnan yung ating kung paano tayo magbigay ng serbisyo, anong klase bang tao tayo. Plus, meron pa dyan na, sorry po kung mali ako, meron pa dyan sabi nila, bayaran na talaga ang trabaho lang, manira, gumiba. Ako naman. Pero tandaan natin palagi mga kababayan hindi kasi natin pwedeng anuhin kaya hindi ko kasi ginawa ng reaction video nung nakaraan yung naging pahayag niya kung bakit hindi siya nakapirma. Kasi nga, binanggit niya naman mga kababayan na meron siyang commitment, meron siyang meeting doon po sa mga kababayan po nating Muslim, kung titingnan nyo, hindi natin ginawa ng reaction video yan. Kasi nga, unang-una, mataas ang pagrespeto natin kay Congressman Busita. Nagkataon lang kasi mga kababayan na magkaiba yung tinatayuan nila. Magkaiba yung dahilan nilang dalawa ni Congressman Roch Gutierrez mga kababayan. Pero, gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina mga kababayan, kayo na yung bahalang humusga kung ano po yung opinion nyo about po dito. Ang sa akin lang kasi mga kababayan, pagka sinabi kasing impeachment Sara Duterte, ayan ay panawagan ng sambayan ng Pilipino. Panawagan po yan ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin. Kahit nga dito sa ating comment section, unang-una, hindi ko naman alam kung sino talaga lahat yung sinusuportahan ninyo na mga nanonood dito sa atin. Pero madaling ma-identify kasi na ang panawagan ng na etong impeachment about kay Sara Duterte ay panawagan ng sambayan ng Pilipino. Madali lang yan kasi pag tinanong ko ng Press 1, kayo mga kababayan na nanonood sa atin ngayon, kung kayo ba ay sumusuporta sa impeachment ni Sara Duterte, madali nating makita kung gaano kadami yung pumapabor at hindi. So ngayon, eto halimbawa, mga kababayan, Press 1 nga kayo kung sumusuporta kayo na ma-impeach etong si Vice President Sara Duterte na mapapanagot po siya. Press 2 mga kababayan kung hindi at dapat ng pagtuunan ng pansin yung mas importanteng pangangailangan ng mga kababayan po nating Pilipino. Ayan na lang. Pinaka-balance na tanong. Press 1 kung sang-ayon ba kayo na ma-impeach etong si Sara Duterte at mapapanagot po siya. Press 2 kung hindi at dapat mas unahin yung pangangailangan ng mga kababayan po nating Pilipino. Dito pa lang makikita nyo na marami talaga sa mga kababayang Pilipino po natin na ang panawagan mapapanagot etong mga politiko na katulad di umano ni Vice President Sara Duterte. At ngayon mga kababayan, ang sa atin kasi hindi sa sinisiraan natin. Kasi hindi ko naman talaga kayang siraan si Congressman Busita kasi hindi naman tayo gumagawa ng fake news dito. Ang sa atin lang mga kababayan, eto po kasing impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi naman po ginawa ng mga kongresista. Kung hindi, yan po ay mga impeachment complaint na galing po sa mga kababayang Pilipino po natin na sinusuportahan ng marami sa mga kababayan po natin.
So ngayon, inirerespeto natin yung kanyang opinion mga kababayan at yung opinion ni Congressman Gutierrez. Pero mga kababayan, eto talaga malaking epekto sa kanya. Ngayon pa lang sinasabi na natin kasi marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang iniisip na kung ikaw ay papabor na ma-impeach ang isang politiko na hindi marunong magpaliwanag sa taong bayan, mas madali kang pagkatiwalaan ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin. Kasi nga, marami sa mga kababayang Pilipino natin ang sumusuporta na ma-impeach etong si Sara. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi makaretire sa pulis kung ganun kahina na masyadong nagpapa-apekto dito. Ibig ko pong sabihin, nagtitiwala tayo sa taong bayan na mas marami pa rin yung mabubuti, nagsusuri at may marunong magtiwala. At of course, umaasa tayo dun sa tunay na nananampalataya sa Diyos na hindi mapanghusga. Kong Busita, since member ka rin ng Congress, may narinig ka po bang usapan din tungkol sa pagpalit ng leadership in Congress? Meron bang usapan na mapapalitan si Speaker Martin Romualdez? Katulad ng 150 million na ipamimigay, ito, nalaman ko din lang sa labas ng Kongreso, sa social media, kwentuhan. Hindi ko nabalitaan sa loob. Hindi siya galing sa Hindi ko loob. nabalitaan. And pagka ngayon naiisip mo, meron bang pagkakataon na mag-convene ang Senate to hear the impeachment trial? May naririnig ba kayo whether matutuloy yan Parang kung tinitingnan ko, ma'am, before the elections? parang kung tinitingnan ko, ma'am, yung mga response ng mga concerned na senators, parang after election na. And kung sakaling palain po kayo na makakuha ng pwesto sa Senate, how will you ensure your impartiality considering you've already not signed the impeachment in Kasi, ma'am, Congress? yes, ma'am. Ako kasi, ma'am, nasanay na pinaninindigan ko yung para sa nakakarami. At syempre, kung ma-elect Ayan ako na! ng senador, yung pulso ng taong bayan ang aking papakinggan. Hindi yung iilan lamang. Hindi kasi ako nasanay na nagpapa-influensya eh. Hindi ako nasanay talaga. So what can we expect po ngayon with Congress? So nag-adjourn na ang Congress. Wala na po bang sessions at pumapasok pa rin po ba yung ibang congressmen or busy na lahat sa kampanya? Definitely, legally, hindi naman na kailangang mag-report pa kami. Talagang pangangampanya na po. Okay. Thank you so much. And for now, we'll have Hannity with some breaking news. Ayan. Maliwanag mga kababayan ha, napakinggan nyo yung mga paliwanag dito ni Congressman Busita. Ano po sa akin mga kababayan, personally, eto personal opinion ko to mga kababayan at hindi naman to paninira kay Congressman Busita kasi hindi ko naman talaga kayang siraan si Congressman Busita dahil hindi naman tayo naninira dito. Ang sa atin, laging may resibo and then nagbabase lang tayo sa mga opinion na binibitawang salita dito sa mga video na nakikita po natin. Sa akin kasi mga kababayan, idol ko si Congressman Busita pagdating sa kanyang pagiging congressman. Lalo na pagdating sa pagsalba, sa pakikipaglaban, sa karapatan ng mga katulad kong riders, mga kababayan. Sinusuportahan ko siya at idol ko siya. Pero sa pagkakataong ito mga kababayan, siguro ito yung kauna-unahan na hindi ko masusuportahan si Congressman Busita sa kanyang tinatahak na landas bilang isang tumatakbong senador. Ano po, kasi unang-una mga kababayan, ako kasi pro-impeachment ako at talagang isinusulong ko na dapat hanggat maaari mapapanagot etong si Vice President Sara Duterte nang dumadaan sa due process at legal na proseso. So, ngayon mga kababayan, sinusuportahan ko si Congressman Busita bilang isang kongresista at tagapagtanggol ng mga kababayan po nating riders na katulad natin. Pero sa pagiging isang senador mga kababayan ay hindi ko po siya masusuportahan kasi hindi ko, to be honest, ayoko magsinungaling sa inyo, hindi ko gusto yung binitawan niyang salita about impeachment issue laban po kay Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, ano po? So yun lamang. Yun lamang naman mga kababayan. Kayo po, ano po ang opinion po ninyo? Hingil po dito sa mga binitawang salita ni Congressman Busita. Ano po ang masasabi niyo mga kababayan? Hingil po dyan